Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon inshallah tafsir. Natapos natin nung nakaraan yung Suratul Humazah. At paatras tayo inshallah patungong Suratul Naba. At pag natapos natin Suratul Naba, inshallah, doon naman tayo sa siguro yung Juz Tabarak, yung mula doon sa Suratul Mulk. Inshallah, pa-abante na naman. Inshallah. Kasi magandang unahin yung mga maikling surah. Inshallah. So ngayon Suratul Asr. Ito ay pang 103 na surah sa Quran at ito ay pinahayag sa Makkah. At sinasabi dun sa unang bahagi na nababanggit sa tafsir Ibn Kathir, ma'rifatu Amr bin al-As li'ijazil Qur'ani bihadih surah. Si Amr bin al-As radhiyallahu anhu hindi pa siya Muslim nito. Nung pumunta siya kay Musaylimah al-Kadhdhab, hindi pa sila Muslim nito. Kasi si Musaylimah, kasi sa Makkah nga ito ipinahayag, di ba? Sa Madina na sila nag-Muslim, 6 na taon pagkatapos ng hijrah. O maari rin naman na mangyari na nakalikas na ang mga Muslim sa Madina. Kasi hindi tinukoy dito eksakto kung kailan ito nangyari. Nang pumunta si Amr bin al-As kay Musaylimah al-Kadhdhab. Si Musaylimah al-Kadhdhab, siya ang isa sa mga nagpakilalang propeta noong panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As in, buhay pa siya. Buhay pa talaga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagpakilala na si Musaylimah al-Kadhdhab. Siyempre yung al-Kadhdhab, ano ibig sabihin ng al-Kadhdhab? Ha? Kadhdhab? Nagsinungaling o sinungaling. Kadhdhab. Dhakaru anna Amr bin al-As wufida ala Musaylimah al-Kadhdhab. So ipinadala raw si Amr bin al-As kay Musaylimah al-Kadhdhab. Badalika ba'da ma bu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qabla an yuslima Amr. At ito'y matapos na maging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at bago nag-Muslim si Amr. So hindi pa siya Muslim dito nang pumunta siya kay Musaylimah. Pero hindi nababanggit eksakto kung anong taon nangyari yung pagpunta niya. So nung dumating siya, faqala lahu Musaylimah, nang dumating si Amr bin al-As radhiyallahu anhu kay Musaylimah. At si Musaylimah, nandun siya matatagpuan sa Banu Hanifa, doon na malapit sa Riyadh, sa Saudi Arabia. Okay? At ang marami sa mga tagasunod ni Musaylimah, mga kababayan niya lang din. At ang pagsunod ng mga kababayan ni Musaylimah sa kanya, kahit alam nilang sinungaling si Musaylimah, isa itong patunay o pagpapakita ng kasamaan ng tribalism. Yung loyalty ng tao sa kanyang tribo o loyalty ng tao sa kanyang nasyon, nationalism at iba pang katulad nito. Kasi mga kasama ni Musaylimah, alam nilang sinungaling si Musaylimah. Walang ginawa si Musaylimah liban na lang na pinipiratan niya lang yung ginagawa at sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero sabi ng mga kababayan ni Musaylimah na naniwala sa kanya, sinasabi nila, kadhabu Bani Hanifa khairum minas sadiki Quraysh. Ang sinungaling daw na taga Banu Hanifa ay mas mainam kaysa sa makatotohanang tao na mula sa Quraysh. Di baling sinungaling, basta kababayan namin. Ganun yung ibig nilang sabihin. So maraming naniwala kay Musaylimah al-Kadhdhab. At actually, nagtagal pa siya sa kanyang
sa kanyang kumbaga pag-aangkin ng pagkapropeta. Napatay lang siya kalaunan doon na sa Hadikatul Maut. Panahon na ito ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Pero doon sa Omar series, kung naalala nyo si Wahshi, di ba? Merong yung mga sahaba may sinalakay sila, tapos meron silang hagdan, yung hagdan na isinandal sa pader, tapos umakyat. Yung isang sahaba, yun ay si Al-Bara bin Malik, umakyat siya doon, tapos binuksan niya yung pinto. Yun yung Hadikatul Maut. At ang napatay doon ni Wahshi, yun si Musaylimah al-Kadhdhab. Yun si Musaylimah al-Kadhdhab. So sinabi ni Musaylimah kay Amr bin al-As radhiyallahu anhu, "Mada unzila ala sahibikum fi hadhil madda?" Ano ang ibinaba o pinahayag sa kaibigan ninyo sa panahon na ito? Anong ipinahayag kay Muhammad ngayon? Yun yung tinatanong ni Musaylimah. So sinasabi lang niya, sahibukum, pero hindi naman ibig sabihin nito na Muslim na si Amr sa panahon na ito dahil magkababayan sila. So pwede ring tawagin silang sahib, kumbaga. Anong ipinahayag sa kababayan ninyo ngayon? At sinabi ni Amr, so si Amr hindi pa siya Muslim dito, pero syempre, hindi rin naman siya magsisinungaling. So makikita natin dito, kahit papano ang Quraysh ay meron silang, kumbaga, meron pa rin silang code of honor, meron pa rin silang pinangangalagaan na, kumbaga, katapatan o mabubuting asal. So nagsalita siya, sinabi niya kay Musaylimah al-Kadhdhab, o sinagot niya yung tanong ni Musaylimah al-Kadhdhab nang hindi siya nagsisinungaling. At katulad lang din ito nung pagharap ni Abu Sufyan kay Heraclius. So sabi ni Amr bin al-As, so sabi ko sa inyo, yung Omar at yung Amr pareho ng spelling. Okay? Yun nga lang sa Arabic, yung Amr kapag sinusulat dinadagdagan ng waw sa dulo, hindi naman yung binabasa, pero yun ay palatandaan lang na yun ay Amr at hindi Omar. So sabi niya, faqala wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yun yung pinahayag, sabi ni Amr bin al-As. Fafakkara Musaylimah hanihatan thumma qala wa qad unzila alayya mithluha. Nag-isip daw sandali si Musaylimah. Parang nagano siya. Natigil, nanahimik. At biglang nagsabi si Musaylimah, meron ding ipinahayag sa akin na katulad niyan. Meron ding ipinahayag sa akin na katulad niyan. Katulad ng Suratul Asr. Faqala lahu Amr wa ma huwa? Sabi naman ni Amr, ano yon? Ano ang ipinahayag sa iyo ngayon? Faqala, ya wabar, innama anta adnanu wa sadar, wa sairuka hafarun naqar. So meron daw binaba sa kanya na sura na katulad ng Suratul Asr. So para sa pananaw ni Musaylimah al-Kadhdhab, ang sura na bumaba sa kanya ay kasing ganda ng Suratul Asr. Wal Asr, innal insana lafi khusr. Sa kanya, ya wabar, innama anta udunani wa sadar. So yung rhyme, yung pagkakatugma ng inimbento ni Musaylimah, kasing tunog nung Suratul Asr. Pero makita mo naman yung diferensya, di ba? Maririnig mo yung diferensya. Kahit di ka marunong mag-Arabic, malalaman mo na malaki pinagkaiba. So hindi ko lang talaga ma-imagine kung gaano natatawa si Amr bin al-As radhiyallahu anhu sa panahon na ito, kahit hindi pa siya Muslim. Okay? Iniisip siguro ni Amr doon, niluloko yata ako ng gagong to. Baka ganun. Kasi si Amr matalino. Si Amr hindi siya basta-bastang sahaba. Kung naalala ninyo saan yung unang hijrah? Saan? Sa Habasya, di ba? Sino yung pinadala ng Quraysh para pauwiin yung mga Muslim? Si Amr, di ba? Matalino si
Amar. Hindi siya basta-bastang mapapaniwala ni Musaylima. At yun nga, yung mga naniniwala kay Musaylima, yun lang mga ayaw lang din talaga maniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya naniwala na lang sila kay Musaylima. Parang ngayon, may mga tao nagsasabi, kaya lang naman namin binoto si Bongbong dahil kay Lenny. Ayaw nila kay Lenny, binoto nila si Bongbong. Ayaw nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumampi sila kay Musaylima. So yung sinabi ni Musaylima na yon, ya wabar, natalakay na natin ito, di ba? Yung wabar, isa siyang klase ng hayop sa disyerto. Nang itsura niya parang daga, na parang rabbit, na parang pusa. Ganun yung itsura niya. Iba-iba. Ya wabar. Tinatawag niya yung wabar, o kumbaga in-express niya yung sarili niya na ito ang wabar, ang hayop na wabar. Ikaw ay 2 tenga at 1 dibdib. Kung inilalarawan niya yung wabar, ikaw ay may 2 tenga at 1 dibdib. At ang natitira sa iyong katawan ay para sa paghukay at paggawa ng tunnel. So yun na yung Suratul Asr ni Musaylima. At siyempre si Musaylima, bilib na bilib siya sa sarili niya. Sabi niya kay Amar, kayfa tara ya Amar? Ano sa palagay mo, Amar? Parang gusto niya tanong, okay ba? Okay ba yung aking sura? Anong mas maganda? Siyempre hindi naman niya yung tinanong, wala dito sa ulat. Pero parang ganon, ano sa palagay mo mas maganda? Yung sura ko, yung suratul wabar ko, o yung Suratul Asr ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sabi ni Amr bin al-As radiyallahu anhu, wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka takdhib. So harap-harapan sinabi ni Amr bin al-As radiyallahu anhu. At si Amr bin al-As radiyallahu anhu, naging prangka siya kay Musaylima. Nasa teritoryo siya ni Musaylima, pero hindi siya nagdalawang isip na sabihin ito ng direkta sa harapan ni Musaylima. Sumpa kay Allah, tunay na nalalaman mo na alam ko na sinungaling ka. Sinabi yun ni Amr, at hindi pa siya Muslim sa panahon na ito. At sinabi rin dito sa ulat, hindi na ito karugtong ng kwento na yun, وَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرَ الْخَرَائِتِ أَسْنَدَ فِي كِتَابِهِ الْمَعْرُوفِ بِمَسَائِي الْأَخْلَاقِ فِي الْجُزْءِ الثَّانِي مِنْهُ شَيْئًا مِنْ هَذَا أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ. So itong ulat na ito, ang nagsabi nito si Ibn Kathir na nabasa niya mula sa aklat ni Abu Bakr al-Kharaiti ang tungkol dito sa kwento na ito, doon sa kanyang aklat ni Abu Bakr al-Kharaiti na Masawi'ul Akhlaq. Na sinasabi rito, ipinaliwanag din dito, wal wabaru dubatun tashbahu al-hir. Ang wabar daw ay maliit na hayop na parang pusa. Yung laki niya, yung size niya ay parang pusa. Yun ang tinutukoy ni Musaylima. Adamu shay'in fihi adanahu wa sadrahu wa baqiya damimun. At ang pinaka malaking bahagi ng katawan ng wabar, yung kanyang 2 tenga at yung kanyang katawan, yung dibdib na tinutukoy ni Musaylima. At ang iba pang bahagi ng katawan daw nito ay damim, pangit. Kumbaga, hindi maganda yung proportion ng katawan niya. Yung pusa, cute eh. Pero ito, parang daga na lumaki ng konti na parang pusa. So, ganun inilarawan yung wabar. Fa'arada Musaylama an yurakkiba min hada min hadal hadiyan ma yu'aridu bihi al-Quran. So, ang gusto ni Musaylima, ang layunin ni Musaylima doon sa pag-iimbento niya ng surah, sa pamagitan ng pagbuo ng walang saysay na mga salita, ay para lang taliwasin o tapatan ang Quran. Kasi hamon ni Allah, di ba, sa Quran na magpalabas ang mga tao ng katulad ng Quran
na ito. So, naalala ko nga pala magandang topic yun. Siguro isingit natin next week. Yung tungkol lang dito sa topic na ito, yung hamon ni Allah na ang tao ay mag-produce ng Quran na katulad nito. Anong ibig sabihin talaga nito? At paano natin malalaman kung natapatan ba ito talaga ng tao o hindi? Yun yung tatalakayin natin. Isingit natin inshallah. Bago natin talakayin yung susunod na sura sana, yung aning sura bago yung suratul Asr, yung suratul Takathur. So, i-postpone natin yun, isingit natin yung hamon ni Allah. Yung aya sa Quran, sa Baqarah, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Sabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung kayo ay nagdududa sa ipinahayag namin sa aming alipin, ay magpalitaw kayo ng sura o kabanata na katulad ng kabanata ng Quran. Wa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijara. At kung hindi ninyo ito magagawa at hindi ninyo ito magagawa, katakutan ninyo ang apoy ng panggatong nito ay mga tao at mga bato. So sinabi ni Allah doon sa aya na yon, hindi matatapatan ng tao at hindi matatapatan ng tao ang Quran. Pero tatalakayin pa natin yun ng mas malalim, inshallah. So yun nga, sinasabi, tungkol doon sa sura na inimbento ni Musaylimah, falam yarji dhalika ala abidil awthani fi dhalika zaman. At ito ay hindi nakakumbinsi man lang o hindi ito ikinatuwa ni Amr bin al-As na sumasamba sa ribulto sa panahon na yon. So kahit kafir, hindi maniniwala kay Musaylimah al-Kadhdhab. Gago na lang talaga yung maniniwala sa kanya. Siniulat ni Imam at-Tabarani, rawa at-Tabarani an Abdullah bin Hafs Abi Madinah, qala kana ar-rajulani min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idal taqaya lam yaftarika illa ala an yaqra'a ahadahuma ala al-akhar suratul Asr ila akhiriha. Na yung mga sahaba daw nung unang panahon, meron daw dalawang tao sa kanila o maring kumbaga dalawang tao, dalawang lalaki, ganun. Kapag nagkikita daw ang dalawa sa kanila, dalawa sa mga kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi sila maghihiwalay liban na lamang nabasahin muna ng isa sa kanila ang suratul Asr. Liban na lang nabasahin muna ng isa sa kanila ang suratul Asr dahil sa napakagandang kahulugan na nilalaman ng sura na ito. Thumma yusallimu ahaduhuma alal akhar. At sila ay babati na ng salam sa isa't isa. Siyempre, yung isa babati at yung isa sasagot. Ganoon. Ngayon, merong sinabi si Imam Shafi'i tungkol dito. Sinabi niya, law tadabbaran nasu hadihis surah, lawasi'athum. Na kung pagmumuni-munihan daw ng mga tao, ang kabanata na ito ay sapat na ito para sa kanila. Sapat na para saan? Sapat na, ibig sabihin, bilang pangaral sa relihiyon o bilang pamantayan nila sa kanilang pagiging Muslim, alhamdulillah. So dito, sinasabi nga, al-Asr, ang tinukoy ni Allah na Asr, sumusumpa si Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng Asr. Ang Asr, ibig sabihin panahon. Okay, panahon. So si Allah, siya ay nanunumpa sa ngalan ng kanyang mga nilikha bilang pagpapakita ng kadakilaan ng mga nilikha na ito. Pero ang tao, hindi siya pwedeng manumpa sa ngalan ng iba paliban kay Allah. Okay? Pwede lang siya manumpa sa ngalan ni Allah. Wallahi, billahi, tallahi, o War-Rahman, sa iba pang mga pangalan ni Allah, pwede siyang manumpa. Warabbul Ka'bah, sa pamagitan ng mga katangian ni Allah, pwede siyang manumpa. Warabbil Ka'bah pala, kasi yung kung panunumpa, dapat ang karugtong niya ay magiging kasra. Diba? Warabbil Ka'bah, wallahi, war-Rahmani, ganun. So, al-Asr, ibig sabihin daw nito, az-zamanul ladhi yaka'u fihi
harakatu bani Adam min khairin wa syarrin. Ang asar daw, ito daw ang panahon na kung saan ay nagaganap ang pagkilos ng mga tao, ng mga anak ni Adan, masama man o mabuti sa kanila. Ibig sabihin, yung asar, ito yung kabuuan ng panahon. Pagkabuuan ng panahon na umiiral ang tao. Okay? Kasi nga si Allah, hindi naman siya napapaloob sa panahon eh. Pero yung tao, napapaloob sila sa panahon. So napakadakila ng panahon, kaya si Allah ay nanunumpa dito. Ng panahon, yun nga sinasabi ko, hindi napapaloob sa panahon si Allah. Okay? Maaaring hindi na natin maisip yun paanong nangyari o ano. Basta, siya ang lumikha kasi ng panahon, yun na siya. Hindi siya napapaloob sa panahon. Pero ang tao, napapaloob tayo sa panahon. Kaya nga hindi maganda yung ano eh. Yung katulad nung nabanggit ko nung nakaraan, di ba yung ano, yung panonood ng mga pelikula, lalong-lalo na mga fantasy o yung iba sci-fi. Bawa yung kay yung kay Doctor Strange. Basta nakita ko lang yung sa bus eh, meron siyang kalaban, tapos palagi siyang namamatay, tapos bumabalik-balik siya sa panahon hanggang sa natalo niya na yung kalaban na yun. Walang ganun. At yung mga ganung bagay ay nagdudulot lang ng kalituhan sa tao. Kaya mag-iisip yung tao, sana may time machine, ganun. Hindi. Kung ako lang para sa akin, imposibleng maiimbento ng tao ang time machine. Kasi kung magkakaroon ng time travel, magkakaroon ng tinatawag na paradox. Magkakaroon ng contradiction sa mga prinsipyo sa loob mismo ng time travel. Okay? Magta-time travel kasi babalik ka sa nakaraang panahon. Kung babalik ka sa nakaraang panahon at babaguhin mo isang bagay, magbabago ng lahat sa hinaharap. At posibleng dahil sa pagbabago na yun, hindi na magkikita yung nanay mo at tatay mo at hindi ka na ipapanganak. Ibig sabihin, kapag nangyari yun, walang babalik. So, walang time travel na mangyayari. Kasi katulad nga ng sinasabi doon sa chaos theory, yung butterfly effect, isa sa mga simpleng paliwanag, nabanggit ko na ito nung nakaraan. Na yung isang simpleng bagay na nangyayari sa isang lugar, halimbawa yung pagaspas ng pakpak ng butterfly, maaari yung magdulot ng bagyo sa kabilang bahagi ng mundo. So, lahat ng bagay na nangyayari ay mayroong epekto sa iba. Halimbawa niyan, yung paggalaw ng buhangin sa Sahara Desert sa Africa, meron yung epekto sa pagkakabuo ng mga bagyo sa Atlantic Ocean. Ang layo-layo na nun. So merong epekto. So magkakaroon ng paradox. At ibig sabihin nga, hindi arok talaga ng tao ang konsepto ng panahon, kasi napakadakila ng panahon at dahil dito nanunumpa si Allah, wal asr, sumpa sa panahon. Sa iniulat ni Malik bin Zaid bin Aslam, sinabi niya, huwal ashi, wal mashhur al-awwal. May mga nagsasabi rin katulad ni Malik mula kay Zaid bin Aslam na tinutukoy na asar dito yung gabi. Yung gabi pero mas mashhur ibig sabihin sikat o mas nakikilala yung unang pananaw na ang tinutukoy dito ay panahon. Okay? Faqsama ta'ala bidalika ala anna al-insana lafi khusr. Si Allah ay nanumpa sa ngalan ng panahon, sa pamagitan ng panahon, na ang tao ay nasa pagkalugi. Ay fi khasarihi wa halaki. Aw fi khasarihi wa halakin. Pagkalugi, ibig sabihin pagkalugi na mawala ng saysay yung kanyang mga pinaghirapan at gayon din pagkawasak. So yun ang kahulugan ng lafi khusr. Yung khusr na tinatawag dito, khusr, ibig sabihin pagkalugi. Khasara, pareho lang yung kahulugan, pagkalugi din. Khasira, nalugi. Yung fa'il ng khasira khasir, di ba? Khasir. So yun na yung nababanggit doon sa wa may yabtagi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yun siya. So yung hindi mag-muslim sa kabilang buhay ay
khasir, kabilang sa mga nalugi. So lahat daw ay mawawasak at magiging talunan. Illa alladhina amanu wa amilus solihat. Liban na lang sa gumawa ng mabuti, liban na lang sa nanampalataya at gumawa ng mabuti. Na dito, binigyang diin ang pananampalataya ay dapat may kaakibat na paggawa ng mabuti. Walang saysay ang pananampalataya na walang kasamang gawa. Okay? Katulad ng pananampalataya na inaangkin ng mga ipokrito o ng mga kuffar na wala namang kasamang mabuting gawain. Fastafna min jinsil insani anil khasran. Si Allah sa pamagitan ng pananampalataya at pagkilos sa pamagitan nito, paggawa ng mabuti, inihiwalay ni Allah o naglagay si Allah ng exception na lahat-lahat mawawasak, lahat-lahat ay malulugi, magiging talunan, liban na lang sa nanampalataya at gumawa ng mabuti. Ibig sabihin, kung ayaw mong malugi, kung ayaw mo na mawasak, kung ayaw mo na mawalang saysay ang iyong mga ginawa, pinaghirapan, manampalataya ka at gumawa ng mabuti. At sila nga yung mga alladina amanu bikulubihim wa amilu as-salihati bijawarihim. At sila nga mga nanampalataya sa kanilang mga puso, nanampalataya na nasa kanilang mga puso ang iman at kumilos sa pamagitan ng mga katawan nila, sa pamagitan ng paggawa ng mabuti. At yung watawasaw bil haqqi, nagpapayuhan sa katotohanan, wa huwa ada'ut ta'at. Isa sa mga kahulugan nito ang pagsunod kay Allah. Pagsunod kay Allah, yung haq, katotohanan, kumbaga, o haqqullah, karapatan ni Allah. Na ito nga, wa huwa ada'ut ta'at wa tarkul muharramat, pagsunod sa mga iniutos at pag-iwan sa mga ipinagbawal. Wa tawasaw bis sabr. At mga nagpapayuhan sa pagtitiis ay alal masaibi wal akdar, yung mga nagtitiis o yung sabar ang pagtitiis sa mga pagsubok at mga pagtatakda ni Allah. Okay? Nang sabar nga, merong iba't ibang uri ng sabar, di ba? Pagtitiis sa mga pagsubok, pagtitiis sa pagsunod, at pagtitiis sa mga itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. So yun din, sabar, wa'ada man yu'di mimman ya'murunahu bil ma'rufi wa yanhawnahu anil munkar. At ganyan din, yung pagtitiis sa pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal sa kasamaan. So ito yung kahulugan ng Suratul Asr. Alhamdulillah, napakaikling kabanata, pero punong-puno ng kahulugan. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wal asr, sumpa sa panahon, innal insana lafi khusr, tunay na ang tao ay nasa pagkalugi o pagkawasak, illa alladhina amanu, liban na lang sa nanampalataya, wa amilus solihati, at gumawa ng mabuti, watawaso bil haqqi, watawaso bis sabr, nagpayuhan sa katotohanan at nagpayuhan sa pagtitiis. So next week, katulad na banggit ko, isingit natin yung topic tungkol sa hamon ni Allah sa Quran, inshallah, kung paano natin ito mauunawaan at paano natin ito ipapaliwanag. Kasi halimbawa may lilitaw na naman katulad ni Musaylimah, at meron nga siyang ginawang Quran, Arabic, tapos gayang-gaya niya yung Quran. So ibig sabihin ba nun, natapatan niya ang salita ni Allah? So ano yung magiging criteria? Inshallah, kasama yun sa tatalakayin natin, inshallah. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.